Ako si Vanessa, 27 years old. At hanggang ngayon, dala ko pa rin yung tanong na hindi ko masagot-sagot. Mananatili ba ako dito sa Pilipinas? O aalis ulit para magtrabaho sa ibang bansa? Lumaki ako na hindi talaga kasama ang parents ko. Nandyan sila pero hindi sila yung araw-araw kong kasama. Ang lola ko ang nagpalaki sa akin, kaya siya yung naging totoong home ko. Hanggang ngayon, kahit magkakasama na kami ng parents ko sa iisang bahay, ramdam ko pa rin yung distansya. Hindi kami nagkakaintindihan, hindi kami pareho ng pananaw. At minsan parang kahit anong pilit ko, may gap pa rin na hindi ko mapunan. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Si Mark Anthony, college na ngayon. IT ang course niya. At si Janelle May naman ay senior high school pa lang. Ngayon tumutulong na rin ako sa pagpapaaral ng isa sa kanila. Kaya hindi na lang sarili ko ang iniisip ko sa bawat desisyon. Maaga akong natutong maging responsable. Hindi dahil gusto ko kundi dahil kailangan. Nag-civil engineering ako dahil practical siya. Alam ko na hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan may direksyon. Pagkatapos kong makagraduate, nagtrabaho agad ako bilang site engineer dito sa Pilipinas. Doon ko naranasan yung pagod na halos hindi na nawawala. Init, overtime pressure, tapos yung sahod. Parang hindi pa rin sapat para sa pangarap ko at sa pamilya ko. Doon ko unang naisip mag-abroad. Hindi madali yung desisyon, pero mas mahirap yung manatili sa sitwasyon na parang walang usad. Kaya sa edad na 23, umalis ako papuntang Qatar. Sa simula, ang saya. Lahat bago, lahat exciting. Pakiramdam ko noon ito na yung pagkakataon ko para umasenso. At totoo naman, sobrang dami kong natutunan doon. Lumawak yung skills ko, mas naging matatag ako, mas naging confident ako sa sarili ko. Pero habang tumatagal, napagod din ako. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pakiramdam na mag-isa ka. May mga gabi na uuwi ako sa kwarto ko na tahimik, walang kausap, at mapapaisip kung para saan ba lahat ng ginagawa ko. Hindi ko man gustong aminin noon, pero may mga pagkakataon. Naramdam ko na iba ang trato sa amin. Hindi siya laging lantaran, pero sapat para maramdaman mo na hindi ka pantay. Unti-unting pumasok yung homesickness. Hindi lang yung simpleng pangungulila, kundi yung pakiramdam na kahit okay naman ang lahat, gusto mo na lang umuwi. Bago ako umalis ng Qatar, maraming opportunities ang dumating. May mga kumpanyang gustong kunin ako, i-absorb ako, bigyan ako ng mas magandang posisyon. Kung tutuusin, yun na sana yung next step ko. Pero sa totoo lang, ubos na ako nun. Hindi ko na kayang mag-isip ng susunod na hakbang. Ang gusto ko na lang, makauwi. Kaya umuwi ako. Pagbalik ko sa Pilipinas, akala ko magiging maayos na ang lahat. At sa isang banda, naging maayos naman. Masaya ako kasi kasama ko na ulit yung mga taong nagpalaki sa akin. Yung lola ko, yung mga taong nandyan talaga para sa akin. Nakaramdam ulit ako ng home. Nakahanap din ako ng work from home. Setup na halos pareho lang ng trabaho ko dati, pero wala ng site visits. Komportable, okay ang sahod, at mas madali ang buhay. Kung iisipin, ito na yung setup na hinahanap ng karamihan. Pero habang tumatagal, may pakiramdam na hindi nawawala. Parang may kulang. Namimiss ko yung on-site work, yung pressure, yung pakiramdam na may nakikita kang output sa ginagawa mo. At higit sa lahat, namimiss ko yung pakiramdam na may hinahabol ako. Doon ko ulit naisip, 27 pa lang ako. At pakiramdam ko ang dami ko pang gustong maranasan. Gusto ko ulit umalis, pero this time, hindi na sa Middle East. Naiisip ko ang Europe, hindi lang dahil sa malamig na klima, kundi dahil gusto ko ng bagong environment, bagong simula, bagong growth. Pero hindi na siya kasing simple tulad ng dati. Ngayon may kapatid akong pinapaaral. Hindi na lang ito tungkol sa pangarap ko, kundi pati sa responsibilidad ko. Natatakot din ako. Natatakot akong maranasan ulit yung lungkot at pagod na naranasan ko sa Qatar. Kaya natagpuan ko ang sarili ko na nasa gitna. Hindi makaalis. Pero hindi rin tuluyang makapanatili. Hanggang sa isang gabi habang nakahiga ako, naisip ko na hindi pa ako tapos. Kinabukasan, nag-update ako ng resume at nagsimulang mag-apply ulit sa mga trabaho sa Europe. Hindi ko agad sinabi sa pamilya ko pero kalaunan, sinabi ko rin sa mama ko. Hindi siya nagalit pero ramdam ko yung pag-aalala niya. Sinabi niya lang na pag-isipan ko mabuti. At doon ako mas lalo napaisip lalo na kapag naalala ko yung kapatid kong umaasa sa akin. Dumating ang mga sagot sa mga application ko.
Maraming rejection, maraming walang reply. Pero may isang email na nagbigay ulit ng pag-asa, invitation, for an interview mula sa isang kumpanya sa Europe. Doon ako biglang natakot ulit kasi naging totoo na yung posibilidad. Hindi na lang siya pangarap. Habang naghihintay ng interview, nagpa siya akong gawin yung matagal ko nang gustong gawin. Mag-travel mag-isa sa Asia. Kahit ilang araw lang, kinabahan ako, lalo na sa immigration. Dahil wala akong OEC nung umuwi ako galing Qatar. Pero sinabi ko sa sarili ko, kung dito pa lang natatakot na ako, paano pa yung mas malaki? Nung nasa airport na ako, doon ko naramdaman lahat. Kaba, excitement, takot. Habang nakapila sa immigration, ang daming pumapasok sa isip ko. Paano kung ma-question ako? Paano kung hindi ako makaalis? Pero nung turn ko na, hinarap ko lang. Tinanong ako kung saan ako pupunta. Ilang araw ako doon. At kung ano ang trabaho ko. Sinagot ko lang ng diretso. Ilang segundo na parang ang tagal-tagal. Tapos tinatakan niya yung passport ko at sinabi, "Okay ma'am." Doon ko naramdaman yung gaan sa dibdib ko. Hindi lang dahil nakalusot ako, kundi dahil napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pa rin humakbang. Ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ako dadalhin ang mga desisyon ko. Hindi ko pa alam kung matatanggap ako sa trabaho sa Europe o kung aalis ulit ako. Pero ang alam ko, hindi pa tapos ang kwento ko. Masaya ako kung nasaan ako ngayon, pero may bahagi sa akin na nagsasabing may mas marami pa akong pwedeng maranasan. At balang araw kailangan kong pumili kung mananatili ba ako o lalabas ulit para hanapin kung ano pa yung naghihintay sa akin.